Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Kaya maaari mo ba itong pangunahan? Magandang araw mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti kung ganun. Meron bang lumiban sa klase natin ngayon? Magaling! Maaari na kayong magsiupo. Ngayon mga bata, may inihanda akong awitin para sa inyo. At alam kong magugustuhan niyo ito. Gusto kong sabay-sabay natin itong awitin. Handa na ba kayo mga bata? Okay, magsitayo ang lahat. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, pundong, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid, puno ng linga. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Okay, maaari na kayong magsiupo. Kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa, yes, Jessa? Magaling. Tinalakay natin ang tungkol sa mga hakbang sa pagbuo ng malikhaing proyekto gamit ang recyclable materials. So, ano-ano nga ba ang mga recyclable materials? Yes, Ana? Very good. Meron tayong papel. Ano pa? Yes, magaling, Jessa. Meron tayong plastic bottles. So, ito ang mga halimbawa ng mga recyclable materials. So, meron tayong plastic bottle, lata, papel, at marami pang iba. So, ngayon, nais kong basahin niyo ito. Una is, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, huwag maingay. Pangatlo, huwag makipagdaldalan sa katabi o kaklase. Maasahan ko ba yan sa inyo mga bata? Okay, magaling. Meron akong ipapakita mga larawan sa inyo at gusto kong mag-obserba kayo. Nagkakaintindihan ba? Okay. Base dito sa larawan na aking ipinapakita, ano ang inyong naobserbahan? Yes, Kyle? Okay, magaling mga kagamitan. So, itong mga halimbawa na ito ang mga halimbawa ng mga kagamitan na ginagamit natin kapag tayo ay nagtatanim o naghahalaman. So, una na dyan is meron tayong asarol. So, ang asarol, ito ay ginagamit natin kapag nagbubungkal tayo ng lupa. Ginagamit natin ito sa pagbubungkal ng lupa. Pangalawa is meron tayong tinidor. Ginagamit natin ito upang, yes, magaling, durugin ang mga lupang malalaki or matitigas. Pangatlo is meron tayong piko. Ito ay ginagamit natin sa paghukay ng matitigas na lupa. Maaari rin natin itong gamitin sa paghuhukay ng malalaking mga bato. Pang-apat is meron tayong trowel. So, ang trowel ay ginagamit natin kapag nililipat natin yung mga tanim natin sa dapat nilang kalagyan. Maaari rin natin itong gamitin kapag tayo ay naghuhukay or nagtatabon ng punla or lupa sa ating mga halaman. Panglima is meron tayong kalaykay. So, ang kalaykay is ginagamit natin upang pantay-pantayin ang mga lupa.
panghuli is meron tayong, yes, magaling, meron tayong itak. So, ang itak ay ginagamit natin upang pumutol ng malalaking puno at mga sanga. Lalo na yung ginagamit rin natin ito para, ay paminsan-minsan ay ginagamit natin ito upang pangbungkal ng, yes, magaling, lupa. Ngayon, meron ulit akong ipapakitang larawan. At gusto ko ay mag-obserba kayo ulit. Nagkakaintindihan ba mga bata? Okay, magaling. Base sa larawan na aking ipinapakita, ano ang inyong napansin? Yes, very good. Sila ay nagtatanim ng halaman. So sa inyo ay kayo mga bata, mahilig ba kayo magtanim ng halaman? Okay, magaling. So ano namang mga halaman ang inyong itinatanim? Yes, Cheska? Okay, nagtatanim ka ng gulay sa inyong bahay. Sino pa? Yes, Cherry? Ano naman ang iyong itinatanim? Nagtatanim ka ng prutas. Magaling mga bata. Ngayon, sa pangalawang larawan is, ano ang inyong nauobserbahan? Okay, very good. Merong mga tao. So, ano ang ginagawa ng mga tao? Okay, magaling. Sila ay nagtatanim. So, sa kanilang pagtatanim, meron ba silang ginagamit? Okay, magaling mga bata. Meron silang ginagamit. So, ang kanilang mga ginagamit is yung mga nabanggit kong mga kagamitan kanina. Kagaya na lamang ng asarol, tinidor, itak, trowel, at marami pang iba. Bago tayo magsimula sa ating talakayin ngayong araw, nais kong basahin niyo muna ang ating layunin. So, layunin, A. Nalalaman ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. B. Naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halaman. C. Naipapakita ang paraan ng pagsasagawa at paghahanda ng taniman. So ngayon, ano nga ba ang pagtatanim o paghahalaman? So ang paghahalaman ay isang pag-aayos at pagtatanim ng mga halaman tulad na lamang ng ornamental, gulay at mga punong kahoy. So kapag tayo ay nagtatanim, ito ang dapat na isinasaalang-alang natin na mga salik. Una na dito is ang lugar. Gumawa ng plano o layout sa loteng gagamitin sa paghahalaman. O kaya naman, bungkalin ang lupa. Iniaayon ito sa uri ng pananim na itatanim. Bilang ng mga kamang taniman o garden plot ang tawag sa mahabang binungkal na sukat ng para sa gulay. So kapag tayo ay nagtatanim, dapat meron tayong sariling lote o lupa na pagtatamnan. Kailangan din natin itong bungkalin at gawan ng kahon para sa ating mga halaman na gusto nating itanim. So ito ang halimbawa ng garden plot. Next is uri ng halaman na itatanim. Ito ay mahalaga sa pagsasaka ang pumili ng mga halamang itatanim. Depende sa naaayon sa panahon. So kapag tayo ay nagtatanim, kailangan nating isaalang-alang ang mga halaman na dapat nating itanim. Kagaya na lamang dito sa ating lugar na napakainit. So ito ang mga halimbawa ng mga halaman na itatanim natin dito sa ating lugar o bansa. So meron tayong gumamela, rosal, ilang-ilang, sampagita, palay or rice, and coffee or coffee. So next is meron tayong supply ng tubig. Ito ay ginagamit upang tulungan ang paglago ng mga pananim laban sa panunuyot ng kapaligiran. So kapag tayo ay nagtatanim, kailangan talaga natin na meron tayong sariling supply or maraming supply ng tubig. Dahil kapag walang
wala tayong maisupply na tubig sa ating pananim, maaari itong malanta, manuyot at masira. So, kailangan talaga natin na meron tayong maraming pundong tubig para sa ating pananim. Next naman is meron tayong pataba. So, ito ay ginagamit upang mapalago at dumami ang ani ng mga magsasaka. So, ang pataba ay kailangan natin dahil kapag nilalagyan natin ng pataba ang ating mga pananim is maaari itong lumago. At kapag lumago at maging healthy. So, kapag ito ay lumago, maaari itong maaari tayong magkaroon ng maraming ani. So, ito ang halimbawa ng mga pataba. Next is pagtatala ng gastos at iba pang kakailanganin sa paghahalaman. Ginagawa ito upang malaman ang kaukulang gastos sa paghahalaman. So, kapag tayo ay naghahalaman, kailangan meron tayong lista sa lahat na nagastos natin sa paghahalaman. Dahil kapag meron tayong listahan, dito natin malalaman kung nalugi ba tayo, hindi ba tayo nalugi o nalugi tayo sa ating pagtatanim. Next naman is partial shade, full sun o sikat ng araw. So, importante sa halaman ang masinagan ng kahit na kaunting liwanag ng araw. So, importante talaga na masinagan ng araw ang ating halaman dahil ang araw ay may vitamins na nakakatulong sa ating halaman para maging healthy at lumago. Next naman is panahon o kalendaryo ng pagtatanim. So, mahalagang malaman ng mga magsasaka ang panahon na kung saan ito ay naaayon sa panahon ng pagtatanim. So, panahon o kalendaryo ng pagtatanim is dito natin makikita kung dapat na ba tayo magtanim ng ganitong gulay, ganitong halaman sa ngayon na panahon. So, meron akong halimbawa dito ng mga halaman na ating itatanim dito sa ating lugar. So, meron tayong ampalaya, litsugas, sili, kamatis, kamote, sigarilyas, upo, sayote, sitaw at luya. Meron din tayong talong, pechay, talinom at munggo.